dahilan kung bakit ka pinaalis doon? Sabi sa akin ni Kapitan, wala daw akong karapatan mag-parking doon kasi sakop daw ng barangay na Corazon. Kaya nung time na yun, sinabihan nila yung mga tao ng munisipyo na huwag daw mangialam yung tao ng munisipyo. Kaya ako lumapit sa akin dahil hinablot ka ata. O dito po sa likod po. Pinilit niya pong isakay sa motor niya kasi dadalhin niya raw po ako doon sa barangay nila. Hindi ko alam kung bakit niya ako dadalhin doon. May ginawa ka bang hindi tama? Wala po. May reklamo ba laban sa'yo? Wala po. Nung binuntahan niya nila ako nung December 30, yung kalahati ko rin kita, ibigay sa barangay. Tapos yung kalahati, bagwa-party namin ng mga barangay tanod niya. Sabi ko, paano naman yung kap? Wala naman, maiuwi ko sa pamilya ko, baka 10 piso lang maiuwi ko. Sabi niya, wala tayong magawa, yun ang gusto ko na mangyari. Wala naman pong ginawang masama doon. Tapos ang masama doon, pinakuha ko pa sa NIP yung pera ko, pamilya namin ng bigas yun Wala tuloy kami paganda ng bagong taon. Masama po ba maging parking boy, ma'am, dyan sa lugar ng nagpa-parking boy siya? Hindi naman daw siya nang lilimos, tumutulong lang siya to assist. Pagkatapos, kung anong inaabot, tinatanggap niya, hindi naman daw siya nang hihingi. Hindi po bawal masama po ba? yun. So long as wala pong, hindi po bawal. Tinatawagan po natin si Kapitan Renato Pinat at mukhang ayaw ata sumagot. Kap, ko nakikinig ka, no? Mainit ako sa mga tao mapangbuso, mapanamantala. Iba, pag napunta na sa amin sa bitag, nag-iimbestiga kami. Maawa ka sa sarili mo, sagutin mong tawag namin kasi hindi ka pwede magtago. At nangakong sasagot sa programa namin, subalit ngayon, ayaw nang sumagot. Abay, teka muna. Nangako ka pa, pangisi-ngisi ka pa. Gusto mo talaga malaman kung sinong siga? Gagawin kitang peanut butter niyan. Maayos ka. Ako po ay nagpa-parking sa loob po ng palengke ng Kalumpe. Tapos po, nung araw na yun ng December 30, pumunta po si Kapitan Pina Torres at ako po ay pinaalis at kinuha po yung pera ko. Tapos di pa ako bumalik, pinalipas ko muna yung mahigit sang linggo. Tapos nung bumalik po nga po ako nung Sabado, biglan lang pong dumating si Kapitan Pinat at dinakma po ako sa likuran. Hinawakan po yung likod ko at binilit niya akong isakay doon sa dala niyang motor dahil dadalhin niya raw po ako doon sa barangay. Nagpumiglas po ako. Kung nakawala ako, dinakpan niya ulit ako, yung kamay niya tumama ito sa tinga ko. Noong December 30 po, nagpaalam po ako sa mga tauhan ng munisipyo na LGU na mag-parking doon po sa loob ng palengke. Pinayagan naman po ako, ang hindi ko po alam kung bakit pumunta po si Kapitan at pinaalis po ako. Wala na po ako ng hanap buhay sa ginawa ng Kapitan sa akin. Imbis na tulungan na ako pinaalis pa nila ako. Yung pera kinuha nila pambili lang sana ng pagkain, kinuha pa nila. Ano bang trabaho mo talaga simula noon? Dati po, nung hindi pa po ako construction, hindi po ako nabalda. Ngayon nung nabalda na po ako. Ba't ka nabalda? Nalaglag po kasi ako sa mangga. Okay. Ito nabali po ito, tsaka ito. Nalaglag ka sa mangga? Opo. Yun na lang po pinagkakitaan ko, yung pagpaparking. Sa parking boy ka? Ilang taong ka na nagpa-parking boy? May gitsan taon pa lang po ako doon sa palengke na yun. Taga saan ka ba? Taga Mindanao po ako. Mindanao? Saan sa Mindanao? Sa Butuan po. Butuan? Bisaya ka? Opo. Okay, ba't ka napadpad sa Maynila? Pumunta akong Maynila, naghahanap ng magandang trabaho. Kaya lang ganun pa rin ang pagsaka, construction pa rin. Construction? Opo. Nakapagtrabaho ka ba sa construction? Ang ganyang kalagayan mo? Nung hindi pa po, nabalda. Kailan ba nabalda yung... Nung 2016 po. 16. Simula noon, anong trabaho mo? Yun na lang po, minsan nagtatawag ng pasero sa mga jeep. Barker? Barker po. Tapos sunod? Yun, pumunta akong palengke, nagpa-parking pa. Yung mga papadang motor, nais ko lang po, hindi naman po ako naniningil. Yung kusa lang po lang magbigay, kung may magbibigay, yun ang tinatanggap ko. Pero hindi pa ako pwede maningil, bawal po maningil Inaabot lang sa'yo? Inaabot lang po sa akin. Ano bang dahilan kung bakit ka pinaalis doon? Sabi sa akin ni Kapitan, wala daw akong karapatan mag-parking doon kasi sakop daw ng barangay na Corazon. Kaya nung time na yun, sinabihan nila yung mga tao ng munisipyo na huwag daw mangialam yung tao ng munisipyo. Bakit? Dahil sakop daw po ng barangay Corazon yung palengke na yun. Okay. So ano naman, wala ka namang ginawang masama ron? Wala. Ilang taon ka na nagpa-parking boy doon? May 100 taon po. 100 taon na. Opo. So bakit ngayon parang nangyari, parang pinaginitan ka ata ng Kapitan dahil lamang parking boy ka? Hindi ko nga po alam Dati po kasi nung nagko-caller po ako ng jeep Barker? Barker po. Yung may nangutok sa akin na kumpare niya pala, hindi ko alam. Kumpare niya? Oo. Bakit mo nalaman kumpare ni Kapitan? Kasi nagreklamo po ako sa kanya Kasi Tapos? Nung laman ko, kumpare niya pala yun. Oo, ngayon, nang sabi ni Ano Kapitan... sinabi ni Kapitan sa'yo nung malaman niya kumpare?
Sabi ni Kapitan Sai, bigyan mo na lang yung kumpare ko sandaan isang araw. Sabi niya, Sandaan isang araw? Opo. Sabi niya Sabi sa ni akin, Kap? Oo, sabi ni Kap. Kasi 150 Sigurado ka? Opo, 150 po kasi hiningi sa akin yung kumpare niya araw-araw. Kasi Ano ba yung kumpare niya? Anong trabaho? terminal daw na ang kumpare yun. Paano, sabi ko, paano naging terminal? Ilan yung stoplight? Paano magiging terminal yun? Hiningi po ako noon. Yun doon nag-upisa. Okay, pero kaya ako lumapit sa akin dahil hinablot ka ata. O, dito po sa likod po. Pinilit niya po isa sa motor niya kasi dadalhin niya raw po ako doon sa barangay nila. Di ko alam kung bakit niya ako dadalhin doon. May ginawa ka bang hindi tama? Wala po. May reklamo ba laban sa'yo? Wala po. Wala bang bagay na medyo may mga nagreklamo sa'yo na Wala baka pinagsibibintangan ka? Wala. Wala po. Matagal na po ako doon. Wala mang nagreklamo tao. So, paano ka na-tiyempo ni barangay doon, Chairman? Nagulat na nga lang po ako kasi yung palengke, yung barangay nasa likod lang po eh. Okay. Nagulat na lang po. Nung nakita niya, nakita ka roon. O nakita niya po ako nagpa-parking po. Mainit bang ulo niya dahil di ka nagbigay ng pang... Siguro po kasi ang sabi niya sa akin, nung pinuntahan niya nila ako nung December 30, yung kalahati ko rin kita, ibigay sa barangay. Tapos yung kalahati, bagwa-parte-parte namin ng mga barangay tanod niya. Yun ang sabi niya sa akin eh. Sinabi niya sa'yo to? Oo, sabi ko, paano naman yung Kap? Wala naman, maiuwi ko sa pamilya ko, baka 10 piso lang maiuwi ko. Ang sabi niya? Sabi niya, wala tayong magawa, yun ang gusto ko na mangyari. Kaya hindi na ako pumayag. Tinatawagan po natin si Kapitan Renato Pinat at mukhang ayaw ata sumagot. Kap, ko nakikinig ka, no? Mainit ako sa mga tao mapangbuso, mapanamantala. Iba, pag napunta na sa amin sa bitag, nag-iimbestiga kami. Kung maaari lang, Kap, Piwi, ano? Maawa ka sa sarili mo, sagutin mo ang tawag namin kasi hindi ka pwede magtago. Pinagkakalob namin ang karapatan mong mapakinggan ang panig mo na para hindi ka tinatabla, hindi one-sided. Tawag kami ng tawag. Pumayag ba ito noon ang unang makikipag-usap? Makipag-ugnayan ng bitag sa nararakang kapitan at nangakong sasagot sa programa namin, subalit ngayon ayaw nang sumagot. Abay, teka muna. Nangako ka pa, pangisi-ngisi ka pa. Maganda ata ang toothpaste mo, whitening yung dating ng ipin mo. Sabihin mo sa kanya na, Kap, kung makiusap ka, huwag kang matakot, huwag malangmura, makiusap ka lang sa kanya. Anong gusto mong maparating sa kanya? Kap, bakit mo po ginawa sa akin na paalisin ako sa pwesto doon? Wala naman pong ginawang masama doon eh. Tapos ang masama doon, pinakuha ko pa sa ni yung pera ko, pambili namin ng bigas yun eh. Wala tuloy kami pagkanda ng bagong taon. Kailan nangyari ito? December 30 po. Ngayon, hindi ka nakakatrabaho doon? Wala na? Wala na po. Alam ba ni Kap, yan ang kalagayan mo na halos hindi ka na makatrabaho? Ako nakikita may kalagayan ko eh. Ba't mainit siya sa'yo dahil hindi ka nagbigay ng parte ng kotong doon sa kanyang Wala, baka yan pa siguro may message niya. Okay, sige, ganito. Pakinggan natin ngayon. Ang Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan, si Bernadette Cruz. Bernadette Cruz, magandang umaga po sa'yo, Miss Bernadette Cruz. Ay, magandang umaga po, Sir Len. Ma'am, ganitong pakiusap ko lang, ano? Masama po ba maging parking boy, ma'am, dyan sa lugar ng nagpa-parking boy siya? Hindi naman daw siya nang lilimos. Bagkus, tumutulong lang siya to assist. Pagkatapos, kung anong inaabot, tinatanggap niya, hindi naman daw siya nang hihingi. Wala, Hindi po bawal masama po ba? yun. So long as wala pong, hindi po bawal. So wala po kaming idea na mayroon pong mga ganyang kaganapan until nung nabanggit po sa akin ni Kuya Ricardo. Sige, ma'am. Kung hindi po man Siyempre siguro, po. katanong ko man, ma'am, wala naman daw po siyang ginawang masama. Hindi naman daw po, kumbaga, Opo. nag-a-assist lang naman siya to how to park, na Opo. signaling. Kung hindi po, ma'am, hindi po ba pwede siyang gawing parking boy at the same time, parang assistance kung meron po or not, there's anything na yun pong kinabubuhay niya, kumikita na po siya kuminsan 600 sa isang araw sa pag-standby doon, assisting na pag-atras, pagpasok sa magpa-park, hinihingin daw siya ng 300, 50% noon na ibibigay sa barangay. Wala po kaming idea sa ganyan. Nung Kaya nga po, tinatawagan namin si Kapitan, ayaw na po, nangakong sasagutin, tapos ngayon, hindi na po siya tasagot. Katawag po kami ng tawag, nangako po siya para makuha na ng ano. Ano pong balak ninyo po rito kay Ricardo, ma'am? Ano pong matutulong natin? Sa PESO po, meron po tayong mga programa. Ganon din po sa PDAW office natin. Kung siya po ay PWD,
may mga programa po tayo sa lokal at nasyonal na pwede po natin siyang ilapit para po siya magkaroon ng pangkabuhayan. Ayun. Yung mga livelihood programs po natin. Pwede po. Basta po siya ay makipag-ugnayan lamang po sa ating munisipyo, makipag-cooperate, tutulungan po namin siya dahil lahat meron po naman, active naman po yung ating mga departamento na tumulong sa mga residente. Well, ma'am, ganito lang po, ano, susulat na lang po kami sa inyo to refer him back to you kung meron pong PDAW at saka sa PWD. PWD ho talaga ang kanyang kategorya, no? Ma'am, salamat po sa inyong pagtanggap ng tawag. Mabuhay po kayo. Mabuhay na rin po yung mayor po ninyo. Maraming salamat po, thank Sir you, ma'am. Ben. Thank you. Thank you so much. Maraming. Okay, sige. Kap, makinig ka. Kap, makinig ka. Sa susunod, pag nangako ka sa amin na sa harap ka, pangisi-ngisi ka pa, tuparin mo. Hindi ako nagsisiga-sigaan dito. Siga talaga ako. Off-cam, on-cam, kahit saan. No-cam, cam-cam. Ikaw yun. Kumakam-cam na mga pera ng mga... Makinig ka. Kung totoong sinasabi nito, nangungutang ka, pipitikin ko yung ilong mo, tsaka tenga mo, tsaka yung bombolyas mo. Pag hindi nagkalansingan yan. Gusto mo talaga malaman kung sino siga? Gagawin kitang peanut butter niyan. Maayos ka. Huwag mo nang pakialaman to. Pag nakaabot pa sa akin to, bibisitahin kita. Hindi ako nagbibiro dyan. Maayos ka. Ikalalagyan ka sa akin dito. Pang-aabusin ginagawa mo, pangungotong pa. Buisit. Okay na ba sa'yo? Opo. Sige. Ilang t-shirt ang gusto mo? Okay na po ito. Okay na po ito, sir. Hindi. Gusto kong bigyan ka. Bigyan ng t-shirt! Ilan? 3? Bahala na po kayo, sir. O, di 4. Pwede na ba? Okay po. 5! O, 5 t-shirt. Bigyan mo. Dalhin dito habang nag-aantay tayo rito. Oh, para baka sabihin, niloloko lang natin. Ha? Padala dito ng t-shirt. Okay ba sa'yo? Okay lang po, sir. Suotin mo yan para pakita mo kay Crap. Loko. Ibalandaran mo siya. Ituro mo gano'n. Gumanong ka. Gumanong ka ngayon. Yan. Ay, di po bulugtot. Isa na lang. Gano'n lang. O, siya, yan. Ituro mo ngayon. Ituro mo. Yan. Ituro mo. To. Sabihin mo, Kap, umayos ka. Kap, umayos ka. Ito ang Patay ka. kakampi ko. Patay ka. Mananagot ka ngayon. Parihosip ka. Kap, may 6 na... ilan ba sinabi ko? 5 t-shirt. At meron siya. Kailan ba birthday mo? October po. Malapit na. Bibigyan kita ng 3,000 piso. Okay na ba sa'yo? Salamat po, sir. O Kap, huwag mong kokotongan, ha? Mais ka. Buisit. Higit sa sumbungan. Okay, usap tayo sa baba. Imbestigahan at ang mga reklamo, bibigyan ng solusyon. Nang-iisang pambansa sumbungan, hindi nag-aastig-astigan. Talagang astig, off-cam, on-cam, kahit saan. Tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ako si Ben Bitag Tulfo. 62! Hashtag, ipabitag mo. Sir Bintol po, maraming salamat po sa tulong na ibinigay mo sa akin. Sana po marami pa po kayo matutulungan na katulad ko. Mabuhay po kayo, Sir Bertol po at lahat po staff ng Bitag. Maraming salamat po sa inyo.